Sa likod ng bawat pangulo, may isang taong hindi nakikita ng kamera, isang boses na hindi palaging naririnig, at isang impluwensyang hindi kailangang ipagsigawan. Hindi siya bumuboto sa Kongreso. Hindi siya humahawak ng ahensya. Hindi siya nagbibigay ng madalas na talumpati. Pero tanong ng marami, gaano kalaki ang papel niya sa mga desisyong humuhubog sa bansa? Siya ay isang abogada, isang babaeng edukado sa Amerika, isang ina, at ang asawa ng ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Ngunit bago siya naging First Lady, bago ang Malacanang, bago ang apelyidong Marcos. Sino ba talaga si Liza Araneta Marcos? Isang tahimik na taga-masid ba siya man? Isang strategist sa likod ng kapangyarihan? O isang babaeng may sariling kwento, hiwalay sa politika, hiwalay sa kasaysayan, ngunit hindi kailanman hiwalay sa impluensya? Sa video na ito, himayin natin ang kanyang pinagmulan, edukasyon, paninindigan, at ang uri ng kapangyarihang hindi mo makikita sa balota, pero mararamdaman mo sa direksyon ng pamahalaan. Ito ang kwento ng isang First Lady na hindi sumusunod sa inaasahan. Ito ang kwento ni Liza Araneta Marcos. Si Marie Louise Liza Araneta ay ipinanganak noong Agosto 21, 1959. Ang petsang ito ay may sariling bigat sa kasaysayan ng Pilipinas, ngunit bago pa man mabigyan ng simbolikong kahulugan ang araw na iyon sa mga susunod na dekada, ito ay simula ng buhay ng isang babaeng lalaking may kakaibang landas. Ang pamilyang Araneta ay hindi ordinaryong pamilya. Ito ay isa sa mga angkan na matagal nang may pwesto sa akademya, propesyon, elitistang intelektual na mundo ng Pilipinas. Sa ganitong kapaligiran lumaki si Liza, hindi sa mundo ng propaganda o personalidad na politika, kundi sa mundo ng diskurso, critical na pag-iisip, at mataas na pamantayan. Mula pagkabata, malinaw na hindi siya pinalaking umasa sa apelyido. Sa halip, hinubog siya bilang isang individual na kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kakayahan. Sa mga pamilyang ganito, hindi sapat ang pangalan. Kailangan ng disiplina, talino, at kakayahang tumayo sa sariling paa. Ang edukasyon ni Liza Araneta ay sumasalamin dito. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University, isa sa mga pinaka-prestihiyosong pamantasan sa bansa. Dito niya kinuha ang kursong economics, isang larangang nangangailangan ng lohika, analytical na pag-iisip, at pag-unawa sa sistemang panlipunan at pampolitika. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang paghuhubog. Lumipad siya patungong Estados Unidos upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng batas sa New York University. Ang NYU School of Law ay kilala bilang institusyon na humuhubog ng mga abogadong may global na pananaw, hindi lamang tagasunod ng batas, kundi mga arkitekto ng pulisiya at sistemang legal. Sa panahong iyon, nahubog si Liza hindi lamang bilang isang Pilipina, kundi bilang isang global citizen. Ang exposure sa international law, corporate governance, at comparative legal systems ay nagbigay sa kanya ng perspektibang bihirang makuha ng karaniwang professional sa Pilipinas. Bago pa man siya nakilala bilang asawa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr., meron na siyang sariling karera bilang abogada. Nagtrabaho siya sa larangan ng corporate law and international practice, mga larangang nangangailangan ng mataas na antas ng integridad, disiplina at katalinuhan. Mahalagang bigyang diin ito. Si Liza Araneta Marcos ay hindi pumasok sa buhay ni Bongbong Marcos bilang isang taong walang sariling direksyon. Mayroon na siyang sariling mundo, sariling kredibilidad at sariling reputasyon bago pa man naging bahagi ng isang politikal na dinastiya. Noong dekada 70, nagsimulang mag-cruise ang landas ni Liza Araneta at Bongbong Marcos. Ito ay panahong masalimuot para sa pamilyang Marcos. Panahong sinusubukan nilang muling bumangon mula sa pagkakatalsik noong 1986. Ang apelyidong Marcos ay puno ng galit, kontrobersya at malalim na sugat sa pambansang alaala. Ang pagpiling pumasok sa relasyon sa isang Marcos ay hindi simpleng desisyon. Ito ay desisyong may kaakibat na panghabang buhay na paghusga ng publiko. Para kay Liza Araneta, ito ay hindi lamang usapin ng pag-ibig, kundi ng pagharap sa isang realidad na maaring magbago sa buong direksyon ng kanyang buhay.
Ikinasal sina Liza Araneta at Bongbong Marcos noong Abril 17, 1973 sa Italia. Tahimik ang kasal, malayo sa engrandeng celebration na inaasahan ng marami. Ang katahimikan ng seremonya ay tila sumasalamin sa uri ng buhay na pipiliin ni Liza. Hindi palaging nasa gitna ng entablado, ngunit laging may impluensya sa likod nito. Sa kanilang pagsasama, unti-unting nabuo ang imahe ni Liza bilang isang asawa na hindi lamang sumusuporta, kundi aktibong nag-iisip kasama ng kanyang kapareha. Sa mga taong sumunod habang unti-unting bumabalik si Bongbong Marcos sa politika, mula kongresista, senador, hanggang sa pagiging kandidato sa mas mataas na posisyon, si Liza ay nanatiling tahimik ngunit naroroon. Hindi siya kilala bilang campaign speaker. Hindi rin siya palaging nasa harap ng kamera. Ngunit sa loob ng pribadong espasyo, marami ang naniniwala na siya ay isa sa mga pinakamalapit na tagapayo ni Bongbong Marcos. Isang taong nagbibigay ng prangkang opinyon kahit hindi ito popular. Isa sa mga katangiang madalas iugnay kay Liza Araneta Marcos ay ang kanyang pagiging diretso. Sa ilang pagkakataon, ang kanyang mga pahayag, lalo na sa social media, ay naging viral. Para sa ilan, ito ay tanda ng katapangan at ng katapatan. Para sa iba, ito ay patunay ng kawalan ng political filter. Ngunit dito rin makikita ang kakaibang personalidad ni Liza. Hindi siya produkto ng traditional na political na pagpapalaki. Hindi siya sanay magsuot ng maskara para lamang mapasaya ang lahat. Sa halip, nagsasalita siya batay sa kanyang paniniwala. Isang bagay na bihira sa mundo ng politika. Noong 2022, nang manalo si Bongbong Marcos bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas, opisyal na naging First Lady si Liza Araneta Marcos. Ngunit mula pa lamang sa simula, malinaw na hindi niya balak sundin ang hulma ng mga naunang First Lady. Wala siyang hawak na opisyal na posisyon sa gabinete. Hindi siya naging pinuno ng ahensya, ngunit hindi rin siya nawala sa eksena. Sa halip, pinili niyang mag-focus sa mga larangang malapit sa kanyang interes at kakayahan. Nifat, wet, anisit, edukasyon, kasanang kultura, at international relations sa pamamagitan ng soft power. Isa sa mga kapansin-pansing aspeto ng kanyang papel bilang First Lady ay ang kanyang interes sa sining at disenyo. Para sa kanya, ang kultura ay hindi lamang palamuti ng Estado, ito ay salamin ng identidad ng bansa. Sa pamamagitan ng sining na ipapakita ang kaluluwa ng isang bayan sa pandaigdigang entablado. Sa mga state functions at international engagements, kapansin-pansin ang kanyang estilo. Hindi flashy, hindi over the top, ngunit may malinaw na mensahe ng disiplina at sophistication. Ang bawat detalye ay tila pinag-isipan, hindi para magpasikat, kundi para magbigay ng impresyon ng kaayusan at profesionalismo. Gayunpaman, hindi nawawala ang kritisismo. Para sa ilang sektor, si Liza Araneta Marcos ay simbolo ng elite, isang babaeng malayo sa karanasan ng karaniwang Pilipino. Ang kanyang pagiging prangka ay minsang tinitingnan bilang kawalan ng empathy. Ang kanyang katahimikan sa ilang isyu ng kasaysayan ay itinuturing ng iba bilang pag-iwas.